Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday ulit, January 13, 2025. So anong nangyari sa market natin? Grabe naman yung Bloody Monday yung galawan dito sa market natin, no? Ang laki ng drop, negative 2.36%. So lusaw yung mga alaga natin na mga big caps na naman. So meron namang umakyat pero yung mga hindi natin masyadong nababanggit na mga stocks dito sa trending natin. So parang hindi na rin ganun kalakas yung mga trending stocks natin. So laki na lumabas ulit, halos 1 billion o side na siguro to. 693.26 million. Ayan. So natuloy na yung hindi pa nga double bottom yung itsura niya. So baka magantay pa tayo ng additional na Doji bago siguro natin makita na mag-bounce si PSE. Pero yung mga nagtataka, yung mga tatanong sa atin, bakit ang lakas ng labasan ng mga foreigners dito sa Philippine markets? Kahit sa US markets, kung makikita nyo, laglagan din po yung mga AS stocks natin, di ba? Laglagan din siya. Yung pinaka-indices nila, nagko-correct din siya. So hindi lang dito sa Philippine market. So yung isang balita na yun, posible nga siguro na pwedeng dahilan, natatakot yung mga investor sa pagpasok sa presidency ni Donald Trump. So by January 20 kasi, manonominate na siya as the next na president ng USA. Mainit siya sa mga tariffs sa bandang China. So siguro marami nag-expect meron talaga siyang negative effect next week, di ba? So next week natin malalaman yan, yung pagpasok ni Trump. Ayan. So yun lang din naman nakita ko. Wala na may ibang dahilan na pwede mag-cause. Kasi hindi lang sa Philippine markets, US market, Europe, nung Friday, nag-drop din siya. At saka Asian markets. Pati crypto natin, di ba? Supposedly malakas pero mahina din siya during this time. Mataas pa rin siya kasi nasa 90K pero hindi na siya makabalik ulit doon sa 100K na level naman natin. Okay, so anyway, no choice ulit. Mag-aantay tayo ng pasok sa foreigners. Baka 1 to 2 days pa siguro bago natin makita na prediction lang naman bago mag-bounce yung market natin. Kasi pag tinignan mo yung RSI natin, hindi pa siya oversold kahit na umabot na tayo dito sa 6,300 level. So 1 to 2 days pa siguro bago mag-oversold si PSE market. Kaya babantayin na lang na ulit natin yung pagpasok ng Dow G dito sa market or kung kailan tayo magkakaroon ng net foreign buy sa PSE. Okay? So very bad. Saan tayo maghanap ng mga mapaglalagyan ng investments during this time? Mukhang sa REITs, di ba? Maganda yung galawan ng mga REITs natin. Okay, so ito yung ating mga trending stocks for today's trading natin. Hopefully mas maganda for the coming few days. So dito, number one pa rin sa listahan natin. Halos hindi nagbago yung trending stocks. Siguro nga kasi walang maganda na stocks during this time. Okay, si dito natin nag-drop ng 0.45%. Malit lang naman yung drop. Kaya lang, nahirapan siya dun sa taas ng, di ba meron tayong trend lines na ginuhit sa kanya last time. And then, meron siyang, ilan ba to? 18 o 16? 13.93 million net foreign sell. So, lumalabas na rin yung mga traders kay dito natin. Okay? So, next, si Bloom. Uh, kabilang kasama yung ibang blue chips. So, nag-uukay, negative 2.86% and meron siyang 26.58 million net foreign sell. SEC, ito lang siguro yung isa sa mga maganda, tsaka si AREITs, iba nasa listahan natin. Si SEC nag-up siya ng 0.72% and meron siyang maliit na net foreign buy. Nagkaroon siya ng 16.28 million net foreign buy dito sa markets natin. Tapos si SEP, so nag-drop siya, negative 0.19%. Meron siya 185K net foreign sell. Tapos siguro representative na blue chips. Si Eritz ba magiging blue chips? Parang may mga nababasa ako na sinasabi si Eritz, magkakaroon na rebalancing and then pwede siyang ilagay sa blue chips. Tapos si Ali natin, ang laki ng drop, negative 4.72% and meron siyang 50.27 million net foreign sell. Ito si Rich, kalakasan niya, nag-breakout. Meron siyang 2.08% na gain for today's trading natin. And meron siyang 118.75 million net foreign buy. Ayan. So ito lang yung nakita natin at saka si SCC na merong net foreign buy dito sa markets natin. Okay? So bisitahin natin itong mga stocks natin. Ang dami. SM minus 3, SMPH minus 1, Ayala Corporation minus 4. So puro 4%, 5% yung mga
drop dito sa mga big caps natin. Okay? So, very bad yung opening ng markets natin from the weekends. Okay, so disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin, pati yung sinilip ko din yung US stocks, yung futures. Medyo malakas din yung correction pa rin na nakikita natin. Okay, so disclaimer sa mga bago sa channel natin as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Ayan. So due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako dito sa ating Palabig Trader na YouTube channel as usual. Subscribe ka lang po para updated ka sa trending stocks or kung gusto mo ng guide, join ka dito sa trading community naman natin. Pero during this time, talagang ang hirap mag-trade sa mga stocks natin. So yung mga subscribe maraming salamat po doon sa mga usual na viewers. Balik na tayo sa Malaysia. Nasa Malaysia na tayo. Wala na yung tunog ng mga tricycle at saka aso sa background. Company reviews, mga sample trades sa markets. Hindi pa natin magamit yan kasi downtrend majority. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus yung mga basic na learnings po natin dito sa market. And then follow mo lang din po ako dito sa Play to Earn Games. Palaboy Trader Crypto ko to. Check mo na po yan. Wala pa tayong masyadong post. Tapos sa social media, Facebook account na Palaboy Trader. So check mo na lang po. Ganun din yung ating Facebook page na Palaboy Traders. Ayan, pili ka na lang po sa kanilang dalawa. Articles natin dito sa Brigipik, sa local market, sa US and crypto. Tapos sa Twitter, hindi ko pa nakuha yung pinaka-summary, puro video lang yung nakikita kong lumalabas dito sa trend. Ayan, so meron na si Philippine Stock Exchange, si Investagrams, saan si DA Market Securities. Ito, meron na rin siya. Repost lang natin. Medyo maaga yata itong 5 p.m. lang yung record ko pero ngayon ko lang siya mapopost. Okay, so dito muna tayo sa pinaka-summary ng market. Very bad yung pinapakita ng market natin. No? So makita mo 2% yung drop. Tapos yung pinakamalaki dito, properties or rather holding firms, yung mga big caps talaga natin, binagsak. Negative 3.47 sina SM, Ayala Corporation, GGS, sino pa? Ewan ko si LPG kung nagkaroon din siya ng drop kasi siya yung nag-breakout no last Friday. So yung pangalawa na pinakamalakas yung drop, properties, pinakamahina sa indices, 1.79% and services, negative 1.54%. Pero very bad pa rin talaga yung market natin kasi net foreign sale pa rin eh. So ilang araw na tayo na net foreign sale. Hopefully malapit na yung capitulation na markets natin. So 6,300 na tayo. So gaya ng prediction natin last week, ayaw man natin, wala kasing foreigners. So 6,343.10. So laki ng drop ng markets po natin. So foreign funds bought, BDO, China Bank, balita ko China Bank at saka A-REITs. Ewan ko, totoo yun pero yun yung mga rumors na nababasa ko. AP, FGen, FPH, SCC, CNPF, FCG, Aboites, DMC, A-REITs, CLI, MAC, STI at saka si Lotto. Foreign funds sold, BPI, Metrobank, Security Bank, ASEN, Alter, Meralco, DNL, GSMI, PPC, AC, AGI, AT&B, Costco. Nag-breakout out si Costco last week. Ali, Philreach, Robinson, Globetel, Converge at saka si dito naman natin. So ayan medyo pangit din yung futures ng US stocks. So ito yung mga blue chips natin. SEC lang talaga yung nagberde 0.72. So tinamaan yung mga big caps. AC minus 4.89, URC minus 4.76, Ali minus 4.72, SM laki minus 4%, ASN minus 3.55%. So malapit na naman sa bargain side yung ating mga stocks. Asia stocks tumble to start the week. At yung sinasabi ko kanina, China shares decline amid Trump tariff threat. Ayan. So mukhang yan na naman yung susungin natin for the next 4 years ni Donald Trump. Asia markets fall after stronger than expected US jobs data. Okay, so 11 a.m. Nagkataon pa yata na kanina walang berde na blue chips lahat. Namula talaga siya. So Asia Best Group report plans for mandated buyout offer to minority stockholders by February. Ayan. So
ano to, magdidilis na naman si ABG. Daming palay sa market natin. Avoidance Power Unit 6 ERC NAD for connection facility. Double Dragon all set for 10 billion bond float. Megawide has secured the contract, construct and develop 1.87 Cavite bus rapid transit. Jollibee plans to expand its presence in the US, focusing on growing its flagship Jollibee brand. Create Indonesia's, ano ba to? Ay, pero nag-invest kay, alam ba CREC? Citico Renewable, di ba? Hindi si Create yung merong nag-invest. Jollibee and US expansion. They continue to support the build of Jollibee brand expansion in the US. And Aries, ang bida sa stocks natin ngayon, pump on speculation of the stocks value as member of the PSE index. And so ito na yan. Membership exposes members to increase volume which tends to push price. At sino pa yung mga sinasabi? Ito pala hindi. Hindi lang pala speculations natin ng mga kasama natin na traders. So mukhang siya yung next na big cap. So ang tanong, sino na naman yung matatanggal sa mga big caps natin? East-West, team up with Wealth Management, CREC. So meron siyang price target na 3.6. So sagad na pala siya sa current price na 3.49. CREC, yan, market siya. Last week, DNL optimistic about its prospect in 2025. We're at level 6.5. That should be fairly familiar to investors. Mas mababa pa nga yung galaw natin. Corporate stories, Globe clarifies that while GCash aims to be prepared for IPO, no final decision. Ito kasi yung nagpapa-spike kay Globe. Petron advises the Supreme Court November 25, 2024 resolution denied with finality in the motion. Pure Gold identifies Manila Standard Articles claim. Ano ba ito sabi niya? 137.8 billion in gross revenue. CREC, okay na yan. AP, subsidiary of AP is seeking approval from ERC to build transmission facility. So yun na yung kanina. So CREC, okay na to. May investment si Indonesia. TNB, continuing property dividends. Okay, and then impose natin last week. Okay, so kailan ba tayo asenso ulit dito sa market natin? Pangit talaga ng galaw natin for the start of January. Okay, so guys, yung katalsas ulit. Yung ating Patreon, yung mga gusto ng guide kung nahirapan ka during this time, ayan, pwede po tayong pumasok dito sa Patreon channel natin kung gusto yung guide sa trading sa Philippine market. So check na lang po yung ating Patreon channel man. Okay, so tingin tayo dito sa index. Pangit ng galaw natin. So parang hindi na 680 yung yung magiging resistance natin. Kasi dito na tayo sa bandang baba. So ito yung pa rin yung ginuwait natin na reference. Ayan. So nandito na siya sa bandang baba. And then yung prediction natin na ayaw man natin mag-predict ng mga ganyan pero yun talaga yung pinapakita niya. So hopefully, okay. Ang kailangan natin ngayon, kasi hindi pa naman siya oversold, no? Konti pa, so 1 to 2 days pa siguro yan kung talagang may na yung market bago siya magkaroon ng oversold. So siguro by that time pa lang natin makita na mag-bounce si index. So pwede siya magkaroon ng ng collapse. Pero ang maganda makita natin is magkaroon siya ng Dow G. So ito yung time na kailangan natin yung Dow G para magkaroon siya ng kahit pa paano technical bounce yung index natin. So pangit na rin yung itsura ng MACD formation. So 693 million net foreign sale and 2.36%. So ito yung pinakamalaking drop natin for the 2025. So bear market na yata yung kasi ang definition ng bear 20% mula sa previous peak. O konti na lang. 16% na yung drop natin since magkaroon tayo ng rally until October last year. Okay, so based dun sa nakita natin, majority ng mga big caps is laglag nga po sina AC, Ali, sina SMPH, SM. So malalaki yung mga drop na pinakita nila. So mag-bargain natin na lang po yung may pera during this time. Ayan. So tingnan natin ang pangit kasi ng Kaso hindi natin makita yung yung reversal pa, di ba? So URC, lakas din yung drop. 4.76 Security Bank. Yung isa natin pinakamaganda last time, medyo nag-breakdown na rin, si Bloom, nag-ukay, tapos si Pure Gold, nag-breakdown din yung kanyang price.
action naman. Okay? So tingnan natin, meron pa bang gumagalaw? Meron naman. So mga penny stocks na tong gumagalaw sa market. Bright Kindle, ayan, panalo pala kayo dito. So ba't hindi to? Dito nasama sa trending 13.85%. May volume din siya 4 million. RCI, ayan, nabubuhay na siya. Ang inisip ko dito ano ba yung stocks yung ano? Kasi mag-start na ron yung Maharlika na maghanap ng investment opportunities. So ito yung mga stocks na tinitingnan natin. So 12.87%. So mga penny stocks talaga yung gumalaw. 9% si Benguet Corporation, Petron. Ito nabuhay din. 7.76%. Yung mga hindi natin nakikita last time, naglalabasan siya. Lotto, 4%. Wala kasi tayo mapuntahan, no? DHI, 4%. CPG, ito, buti ba si CPG? Ganda ng uptrend niya. 3.7%. Medic, walang volume. PX, 3%. Pa-recover. SPNC, 1.87. Star Mall, wala masyadong volume. Ano po tayo? FPH, 1.5%. Okay? So yun po yung mga winners and losers. Si D, ano nangyari dito? 11.39. ABS-CBN, magko-close the gap na. 9.38%. Saka na lang siguro pag meron news ulit yung yung franchise. Ionix, -6%. Dami ng trap. Apollo, -6%. ABS-P, nag-drop na rin. Ayala, URC, Ali. So may Ayala stocks natin. Naglag. Cebu Pacific, -3%. Kinain din niya yung So lahat ng setup na lumalabas, nagiging trap sa market natin. Okay? So yun po yung mga major na galawan. Mga blue chips talaga yung tinamaan during this time. Okay? So silip tayo dito sa US. Ayan, malakas yung drop. S&P Futures, -0.44. Dow Futures, -0.17. And then si Nasdaq is -0.63%. Okay, so laglag last Friday and then parang malalaglag ulit tayo mamaya. So dito sa Europe, ayan, laglag na rin sila. Hindi naman holiday, no? Oh, may gumagalaw may gumagalaw. Parang hindi naman holiday. And then Asian stocks, ayan. So hindi lang tayo So lahat. Kaya lang tayo yung pinakamalakas kasama si Taiwan, -2.28%. Ay, mapula. So saan ka tataya sa pulang manok during this time? Crypto, pabagsak din siya. 92K na lang si Bitcoin. Ethereum 3.16 and then BNB 675. So malakas na yung drop ng mga movers natin. Last time, 3.8% si Dodge and then si ADA -7.6. TRX, hindi na nakabawi, -5%. Okay, so mga 5%, 8% yung mga naglagan din dito sa crypto natin. Okay, so bisitahin natin, ang pangit ng market, bisitahin natin yung ating mga trending stocks. Okay, so unahin natin sa listahan natin si dito. Marami pa rin mahawak na dito natin So lumalaban siya. Okay, nagkaroon siya ng drop kanina. Pero nag-bounce naman siya dito sa MA9. Pero tignan natin kasi nag-start na ulit siya magkaroon ng net foreign sell. Ayan, mali yung indicator natin. Trend lines lang. Tapos guhitan natin to. And then follow natin yung trend ng ating chart. So ito ba yung pinapakita niya? May konting hindi balance yung chart natin. Okay. So medyo nagbabounce naman siya dito sa malapit sa MA9. So meron siyang konting support na lumalabas dito sa MA9 sa 1.97. So hindi pa rin naman siya nag-correct na malakas. Pero meron siyang indication, syempre, bad sign kapag meron tayong nakita na malalakas na net foreign sale. Pero normal lang yata sa kanya to, no? Negative 13.93 million and then nag-drop tayo na negative 0.48%. Pero makikita mo na dito nga sa flag formation natin na to. So meron siyang binubuo na flag formation. So siguro mas malakas yung prediction natin sa kanya kapag nag-breakout na siya dito or pag bumalik ulit sa 2.1 or 2.2 yung price action natin kay dito. Okay, so nasa trend pa rin naman siya. Ayan, so no need to worry muna siguro yung mga dito na takes natin sa kanya. Unless magra tayo ng break sa 2 pesos na pinaka support natin for the coming few days. Okay, next, Bloomberry. Hindi pa natin makita yung bottom, no? Yung sinasabi natin na bottom dito sa 4 pesos. Kasi pandemic to So parang hindi pa niya masyadong sinasabi na ito yung pinaka-bottom kasi medyo solid pa yung yung kandila natin pero oversold na rin siya.
So siguro overdue na rin siya sa technical bounce. Pero baka most likely ang galawan nito magdidepende na rin sa sa pasok ulit ng foreigners sa Philippine markets yan. So medyo malakas po talaga yung yung buhos kay Bloomberry. Sino ba yung mga matatanggal? Kasi kung papasok si si REC at saka si A-REITs sa listahan natin. So ito yung mga pinakamababa. Ngayon silang dalawa ni may isa si Wilcon. So magdidepende na lang sa magko-compute sa market natin. Bloomberry, Wilcon, GGS, yun yung mga tanda ko na pinakamahina dito sa mga blue chips natin. So negative 2.86% and 26.58 million net foreign sell. So bakit siya patuloy na bumabagsak? So kasama yan sa global market na nakita natin. Plus, wala siyang from the last, ito siguro 1, 2, 3, 4, 5 days na trading natin, wala tayong nakita na net foreign buy sa kanya. Siyempre, ang pinaka niya, fundamentals sa ngayon. No? Kasi medyo mahina yung fundamentals niya. Puro losing siya eh. Third quarter, nag-loss siya. Second quarter, nag-loss na 61%. Next, SEC. So, buti pa si SEC. Magta-try mag-breakout ulit. Naka-breakout na siya last time, pero nag-pause siya ng ilang araw, no? So, mga 5 days din siya dito sa above ng 34.8. Baka matuloy na bukas yung, yung breakout natin sa kanya. Kasi wala nang ibang pupuntahan pa yung mga traders natin. So, meron siyang gap dito. Baka i-close natin tong gap malapit dito sa anong price to? 36. Ayan. So, meron tayong gap sa kanya dyan. So baka yan yung gustong puntahan ni SCC natin or posible dyan siya pupunta kasi net foreign buy siya ulit. So meron siya net foreign buy na 16.28 million and nag-up siya ng 0.72%. Okay, so maganda yung galaw ni SCC kahit na pakonti-konti lang yung inakyat niya. Next, SCP, marami yata may hawak kay SCP. So nakaka-worry din nga naman no. Pati yung status kasi ng market, 'di ba, medyo mahina. Tapos nag-drop siya. So ngayon, nanganganib siya dito sa MA9 na support natin. Pag hindi, ano ba pinakamalapit na support natin? Pag nagkaroon siya ng breakdown so ito yung pinakamalapit sa kanya. Tama, no? 10. 10 pesos. Hopefully, hindi siya magkaroon ng breakdown at malagyan siya ng kahit konting net foreign buy. So, 185K net foreign sell and negative 0.19%. So, too early to say pa rin naman siguro. Kasi lumalaban din siya dito malapit sa MA9. So, meron pa siya. Technically, may support pa sa 10.5. Worst case scenario lang, sabi natin, dito sa MA20. So, okay pa rin naman yung niya, yung RSI niya. Maganda pa rin. And bullish pa rin naman kahit paano yung itsura ng MACD kasi pataas pa rin naman yung pinaka main direction niya. Okay, next, Ali. Yung alaga ko na isa din to, si Ali. So, hindi pa rin natin makita yung bottom. Mukhang gagayahin niya yung galawan ni Philippine Stock Exchange. Baka dito pa sa 24.54 ulit. So, by the time na umabot siya dito sa 24.54, baka oversold na ulit si Ali Nane. So, hopefully magkaroon siya ng double bottom pero picture-wise, hindi pa rin naman maganda yung galaw niya kasi nauntog na naman siya dito sa pinaka MA20. Ayan, bearish din yung galawan nitong si Ayalala natin. So, ang lakas ng drop po. Negative 4.7 and wala siyang foreigners, negative 50.27 million net foreign sell. And then lastly, si REITs. Ayan. Congrats na lang po yung mga REIT investors. Ano ba yung nangyayari sa iba? DDMPR. Okay na rin si DDMPR. Nagre-recover. RCR. Okay din yung galaw ni RCR. Sino pa? PhilReits. Nagre-recover. Mukhang REITs. Yung maganda yung galaw. Si Crit. Maganda rin yung galaw ni Crit eh. Ayun o, nandito din siya sa all-time high ba to? O all-time high din si Crit natin. Ayan. So mukhang REITs yung yung maganda yung galawan ng market natin. Ayan. So meron siyang obvious na breakout dito sa 40 pesos. Panalo, no? Long-term investors para kay REITs. May 6% dividends plus meron siyang price action na maganda. Okay, so next resistance, mataas, 43.99 o 44 peso. Pero medyo overbought na siya. Pero since nasasama talaga siya sa rumors na maging blue chip, alam mo na.
So, pwedeng yung announcement, yun yung ano niya, sell on news, yung mangyayari sa kanya. Pero habang parating yung announcement natin, umakyat yung ano, yung galaw natin kasi meron siyang optimism na pinapakita. So, nag-up siya ng 2.08% and meron siyang 118.78 million net foreign buy. Okay? So, yun po yung galawan ng ating Philippines market sa ngayon. So, very bad. Nasa losing yung ano, January natin. Mukhang mas maganda pa rin yung ano. So, for the past few years, mas stable kung nakahanap ka ng mga stocks kagaya ni na LTG, yung mga dividend stocks. LTG, DMC, SCC. Sino pa yung mga malakas magbigay ng dividends? Jollibee, meron din siya, no? Tapos yung mga REITs. So yun yung mga panalo during this time of the year. Second week pa lang naman ng January. So kailan kasi downtrend yung ano pinapakita na index natin. And meron pa siyang tendency na mag-double bottom or dyan sa support ng 6.3, worst case scenario 6,100 kasi wala talagang pumapasok na foreigners sa market natin. Okay, so baka na lang natin yung ano, dividends natin kay pag-ibig muna habang hindi pa maganda. So, bago tayo mag-close, check na lang po yung ating mga channels, YouTube channel, Palami Trader. Subscribe ka lang guys para updated ka sa review. Join ka sa group mo sa Manang Guide. Tapos sa crypto ko to, follow mo na lang po Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga Manang Guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.